Ikaw ba ay isang ina na gustong magpa-Leygate pero hindi ka agad makapagdesisyon dahil natatakot ka kung ano ang magiging epekto sa iyo ng ligation? Subaybayan mo ang aking sasabihin sa inyo hanggang dulo para maintindihan nyo kung paano magiging hiyang sa atin ang ligation. Make sure na tapusin mo lahat ng sasabihin ko sa inyo para maintindihan nyo kung ano ang naging epekto sa akin ng aking pagpapaligate. Nung una, natatakot din talaga ako magpaligate kasi iniisip ko, paano na lang kung hindi hiyang sa akin ang ligation? Ano ang gagawin ko? Sa loob ng 3 taon na aking karanasan, mula nung pandemic hanggang sa ngayon, 2023, masasabi ko na ang pagpapaligate ay isa sa pinaka the best na desisyon na ginawa ko. Kasi maaring sinasabi ng iba na meron silang ibang nararamdaman pagkatapos maligate. Pero para sa akin po, talagang wala po akong naramdaman na kahit anumang masamang epekto sa aking katawan. Pero hindi ko naman alam pagkalipas ng ilan pang mga taon. Meron po kasing ilang nagsasabi na matapos nilang magpaligate, ang sumakit sa kanila ay hindi naman yung mismong sa loob, kundi ang naramdaman nilang sakit ay yung nandun sa gulugod na turok ng karayom. Pero sa akin pong karanasan, hindi ko pa naman po yung nararamdaman. Sinasabi rin ng iba na mas nararamdaman daw yun kapag malamig. Pero nung una ko lang po yung naramdaman na talagang medyo masakit. Pero sa mga nagdaang mga taon o ilang mga buwan, hindi ko po yung nararamdaman. Siguro, mararamdaman lang talaga yun kapag malamig ang panahon. At saka yung hiwa, yun daw yung sumasakit. Pero yung sa loob po ng aking katawan, ay wala po akong naramdaman. Maliban na lamang, ay yung makabuhat po ako ng mabigat, na yun talaga ang dapat pag-ingatan kapag bagong ligate ka o kahit matagal ka na nagpa-ligate. At isa pa, wala po akong naramdaman na kahit anumang pagbabago sa aking balat, hindi po tulad ng pills, na kapag hindi hiyang sa'yo ang pills, ay manunuyot ang iyong balat. Sa akin po kasi, hindi ko po yun naramdaman. At depende na rin po siguro sa pag-aayos natin sa ating sarili kung tayo ay magiging losyang, kung tayo ay magiging pabaya sa ating sarili, baka doon na nga talagang, baka yung ating hitsura ng balat natin ay baka manuyot nga kasi kung hindi naman tayo araw-araw maliligo at hindi man lang tayo magpupulbo, eh talagang baka yung physical appearance natin ay hindi rin maging maganda sa ating paningin o baka sa paningin ng iba. Pero kung iingatan din naman po natin yung ating sarili, basta kahit ano pong family planning ang gamitin natin, siguro ay talagang maging ayos naman yung hitsura natin. Pero sa akin po talaga, nung gumamit po ako ng pills noon, nanunuyot talaga, ramdam na ramdam ko po talaga yung panunuyot ng aking balat. Pero nung ako po ay magpaligate, hindi ko po naramdaman yung anumang panunuyot. Kaya para nga makapagdesisyon ka ng tama sa iyong pagpapaligate, napakahalaga na malakas ang iyong loob kapag magpapasya ka. Kasi wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo kung ano man yung maging epekto sa iyo ng ligation. Pero sa akin, hindi ko na talaga inisip yun dahil sa takot na magkaroon ako ng napakaraming anak, na napakahirap talaga, na hindi ko dapat isisi ngayon sa ligation ang pagiging losyang. Dahil nga, kung minsan napapansin ko rin na nalolosyang ako hindi sa pagpapaligate, kundi ang pagiging losyang ko ay dahil sa ang dami kong anak, dahil sa pagkakaroon ko ng 5 anak, sa araw-araw na lang ay napakaraming gawain, na talagang yun ang ating ikalolosyang. Kaya kung ikaw ay meron kang 3 anak at ayaw mong maranasan ang tulad ng naranasan ko, ay talagang dapat ka na magpaligate. Pero meron ilang mga nanay na nagko-comment dito mismo sa aking pagbablog na meron daw silang naramdaman nakakaiba pagkatapos ng ligation. Ang pinakamadami na na-comment nung iba ay pagkatapos daw ng ligation ay naging sirado yung kanilang menstruation. Yun lamang po yung napansin ko sa mga comment nila. At kung minsan may ilan naman na nagko-comment na masakit daw yung kanilang balakang. Sa totoo lang po, talagang minsan nararanasan ko rin yun na masakit yung aking balakang. Kasi naisip ko naman na baka kaya sumasakit yung balakang ko dahil sa sobrang pag-upo ko kapag naglalaba ako.
O kaya naman kung minsan baka nasosobrahan ng pagkain ng maalat kaya sumasakit ang balakang, na maari yung mga sakit na yun ay hindi naman natin dapat isisi sa pagpapalaygate. Sa comment nga nila, sinasabi nila na sila daw ay nadidelay ang kanilang menstruation. Kumbaga, may ilang araw na pagitan bago sila uli magka-menstruation, o baka naman yung iba ay nakaisang buwan na hindi agad dinadatnan. Pero sinabi ko sa kanila na hindi ganon yung nangyayari sa akin. Sinabi ko na lang na baka na-stress sila, kaya hindi sila nagkaka-menstruation. Kasi kung minsan daw, yung pagiging delay natin sa menstruation, dahil din kung minsan na-stress tayo. Siyempre, hindi naman maalis sa atin na matakot tayo sa ating pagpapalaygate, kasi yan ay desisyon na isang beses mo lang gagawin tapos wala ka nang magagawa, na pagkatapos ng ligation kung ano man yung maramdaman mo ay wala ka nang magagawa, hindi mo na maibabalik. Kaya para sa akin, nung ako ay magpalaygate, hindi na ako masyadong nag-isip kasi ang dami ko rin namang nakakausap na nagpalaygate na okay din naman sila. Pero hindi ko na naman aalisin sa iba na meron daw sila talagang naramdaman na hindi talaga naging hiyang sa kanila ang ligation. Kaya hindi ko rin naman masisisi yung iba kung yun talaga yung naramdaman nila at kung yun ang pagkakaunawa nila sa pagpapalaygate. Baka talagang inisip nila na mula nung sila ay magpalaygate ay kung ano-ano na yung naramdaman nila. Hindi ko rin naman sila masisisi. Patay na rin po sa nauna ko nang na-vlog noon na meron nga nag-discourage sa akin na wag na daw ako magpalaygate. Sinabi niya kasi na mula nung siya ay magpalaygate ay lagi nang sumasama yung pakiramdam niya, kaya pinagsisihin niya ang pagpapalaygate. Pero itinanong ko naman sa doktor kung totoo ba na pagkatapos na malaygate ay lalabas na ang iba't ibang uri ng sakit. Pero sinabi naman ng doktor sa akin na puputulin lang naman yung fallopian tube. Paano mangyayari na lalabas ang iba't ibang uri ng sakit? Kasi sinabi ng doktor na baka naman ano na talaga siya, kumbaga medyo umiidad na siya, kaya lumabas na yung iba't ibang uri ng sakit. Di ba gano'n naman talaga kapag medyo umiidad na, lalabas na yung iba't ibang uri ng sakit. O kaya naman, baka naman napuwersa siya pagkatapos ng ligation. Kumbaga walang masyadong umalalay sa kanya nung siya ay maligate. Kasi napakahalaga na maingatan natin yung ating sarili sa loob ng 1 taon o 2 taon pagkatapos ng ligation. Napakahalaga na kumbaga hindi tayo mabinat. Kasi baka yung binat na yon ay maisisi natin sa ligation. Kaya napakahalaga po na pag po tayo ay may papaligate, ay merong aalalay po sa atin. Gaya nga po nung na-vlog ko na, kahit papaano merong aalalay po sa inyo, lalo na kung naligate kayo pagkatapos manganak ng normal. Yan. Kasi yung sinagawa po sa akin ay nanganak muna ako ng normal tapos saka ako iniligate. Kasi kung ganun po yung kalagayan, mas mabilis talagang mabinat. Pero doon naman po sa mga nagpa-schedule sa hospital, sila kumbaga ay nakaanak na ng matagal, tapos saka sila nagpaligate, baka medyo hindi na sila masyadong prone sa binat. Kaya siguro depende rin na rin sa inyong pag-iingat. Basta wag lang po kayo magbubuhat ng mabigat para hindi po kayo masyadong mapuwersa at sumama yung pakiramdam nyo. Pero pinapayo ko pa rin na mas maganda na pagkatapos nyong maligate ay meron talagang aalalay sa inyo. May tutulong sa inyo sa pag-aalaga ng inyong anak. Pero patay na rin po dun sa mga comment, pwede daw pong magpaligate kahit ilang taon na yung iyong anak. Yan, magtanong na lang po kayo sa mga public hospital na naglaligate ng libre kung tumatanggap talaga sila ng kahit matagal na nakaanak na. Yan. Pero doon na nga sa comment talagang na-confirm ko na talagang meron talagang ganun. Ilang taon na yung kanyang anak, saka siya nagpaligate. Pwede po pala talaga yun. Kaya sana mga mami, ito pong aking vlog ay nakatulong po sa inyo kahit papaano sa inyong pagdidesisyon. Maraming salamat.